Okay guys, magandang buhay po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa inyong end of service benefits. Kasi marami po sa atin mga kababayan, lalo na sa domestic workers, hindi sila nakakuha ng kanilang end of service benefits. Lalo na sa ating mga kababayan na inabot na ng ilang taon sa kanilang mga employer. Pero nakakapagbakasyon naman sila. Pag nagbabakasyon sila, nabibigyan sila ng vacation pay. Pero pag tinatanong nila ang kanilang agent dahil gusto na nilang mag-exit, gusto nilang umuwi ng Pilipinas para makapagpahinga, ang sinasabi ng kanilang agent, kung nakakuha na sila ng vacation pay, wala na silang makakuhang end of service benefits kasi pareho lang daw yon. Tama po ba or mali? So, bawat bansa po kasi magkakaiba sila ng patakaran tungkol sa end of service ng isang manggagawang Pilipino abroad. Halimbawa ko na lang po sa bansang Saudi Arabia. Magkaiba po ang end of service benefits at saka sa vacation pay. Magkaiba din yung benefits ng domestic workers at saka sa mga skilled workers. Dito tayo sa domestic workers kasi kadalasan naman na natatanggap natin mga reklamo, mga domestic workers. Kasi sila talaga yung mga OFW na hindi nakakalabas ng bahay para magreklamo sa polo. Bawat bansa po kasi may kanya-kanyang patakaran tungkol sa end of service benefits sa isang manggagawang Pilipino abroad. Halimbawa sa Saudi Arabia, kung isa kang domestic workers, nagtrabaho ka sa isang amo sa loob ng 4 na taon, meron kang end of service benefits, equal yan ng 1 month salary. For example naman, natapos yung 2 taon mong kontrata, nagbakasyon ka sa Pilipinas, dapat bigyan ka ni employer ng vacation pay kasi meron kang vacation leave. Dapat babayaran niya yon. Kung ilan yung vacation leave mo, kung ilang araw, dapat bayaran yon ni employer. Kahit saang bansa ka pumunta, kung dumayo ka magtrabaho sa ibang bansa, kahit isang bansa yan, meron tayong end of service benefits, meron tayong vacation pay, meron tayong sick leave, meron tayong annual leave, pero depende po yan sa category ng iyong trabaho. Pero hindi mawawala ang end of service benefits. So, paano nga ba makuha ang inyong end of service benefits kung ayaw ibigay ng inyong employer? Siyempre, una, lumapit tayo sa polo. Kasi sila yung may karapatan na tumawag sa ating mga employer para tulungan kayo at ipaliwanag sa inyong employer na meron kang benepisyong matatanggap. Kaya ugalihin po natin mag-follow sa mga Facebook page ng ating MWO kung saang bansa ka naroroon para maging updated tayo sa mga advisory na nilalabas nila. Pangalawa, kailangan nating maging matapang. Kailangan nating ipaliwanag sa employer natin na meron kang benepisyong matatanggap na ganito pag natapos mo ang taong serbisyo mo. Pero depende po ito kung saang bansa ka naroroon, ha? Kaya kailangan mag-search po tayo. Alamin po natin kung ano yung mga benepisyo na pwede nating matanggap bilang ikaw ay isang manggagawang Pilipino abroad. Kasi po, pag umuwi na kayo na Pilipinas, doon niya habulin, doon kayo magreklamo sa DMW, mas mahihirapan po kayong makuha ang inyong end of service benefits. Kaya hanggat maaari mga kababayan, kung halimbawa na alam nyong meron kayong end of service na makukuha sa inyong employer, bago kayo umuwi sa Pilipinas or bago kayo mag-inform sa inyong employer na mag-exit na kayo, hindi na kayo babalik, ipaliwanag nyo sa inyong employer na meron kayong matatanggap na ganito. Kasi pag once na nakauwi na kayo ng Pilipinas, tapos doon nyo hahabulin, kahit lumapit kayo sa DMW, sasabihin lang nila, hindi nyo na ito makukuha. Pero kung may ugali yung employer ninyo, may pagkakuripot, ayaw ibigay ang inyong end of service benefits, mas importante pa rin na makauwi kayo ng maayos. Pero kung talagang gusto niyong ipaglaban na makuha ang inyong end of service benefits, lumapit na kayo o tumawag sa polo para sila na ang makatulong sa inyo. O kaya naman pwede kayong mag-direct na magreklamo sa Ministry of Labor para makuha nyo ang inyong end of service benefits. So marami tayong mga kababayan na hindi nakakuha ng kanilang mga benepisyo lalo na sa bansang Middle East. Yun pa naman ang inaasahan nila na pera pag umuwi sila ng Pilipinas. Kasi yung monthly salary nila, pinapadala nila sa kanilang pamilya. Halos wala nang matira sa kanila. Kaya sana yung mga ibang employer, ibigay naman nila yung mga end of service ng mga manggagawang Pilipino.